Wala po talaga ako sa sarili ko. Katinuan ko na yung mga oras na yun. Hindi na nagawa ko sa anak niya yun. Isang kalunos-lunos na pangyayari ang naganap sa isang tahimik at mapayapang lugar sa Molino 7, Bacoor, Cavite. Isang dalagang wala ng buhay ang nakita sa isang kubo. Ang katawan nito ay puno ng mga sugat at mga saksak. Ang mukha naman nito ay halos hindi na makilala dahil sa sobrang pagkasira nito. Ayon sa mga pulis, ang babae ay isang araw nang nawawala bago matagpuan ang kanyang walang buhay na katawan. Ang kanyang mga magulang ay sobrang nag-aalala at hindi na alam ang gagawin upang mahanap lamang ang kanilang nawawalang anak. Ano nga ba ang nangyari at sino nga ba ang mga taong nasa likod ng karumal-dumal na krimen at ang pagpatay sa biktima? Si Cyrus Magalang ay bunsong anak ni Juancho at Milagros Magalang. Isa siyang mabait at masinop sa pag-aaral. Puno siya ng pangarap at ambisyon sa buhay. Kaya naman, siya ay nagsipag at nagsunog ng kilay noong siya ay high school pa lamang. At noong tumungtong siya ng college, buong puso siyang nagsilop upang matupad ang kanyang mga pangarap. Noong magsisimula pa lamang si Cyrus sa college, ay naisipan nitong kumuha ng kursong tourism sa University of Santo Tomas. Ang pangarap na maranasan, makapunta sa ibang bansa at makapagtrabaho sa himpapawid ang nais nitong magawa. Sa pagiging masinop at pagsisipag sa kanyang pag-aaral, ay maaari na nitong matupad ang kanyang mga pangarap dahil nagawa nito ang unang hakbang para simulan ang kanyang ambisyon. Sa loob ng 4 na taon, ay nagbunga ng matindi ang pagsisikap at dedikasyon niya sa pag-aaral. Natupad niya ang isa sa kanyang pangarap, ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral sa University of Santo Tomas. Dahil sa matinding pagsisikap at dedikasyon na ibinigay niya sa kanyang pag-aaral, ay nakatanggap siya ng mataas na parangal sa universidad bilang isang cum laude. Ang parangal na kanyang nakamit ay inihahandog niya para sa pinakamamahal niyang mga magulang na laging nakasuporta sa kanyang mga pangarap. Noong makapagtapos sa kolehiyo ay nagkaroon naman siya agad ng trabaho bilang isang guest service assistant sa MOA SMX Convention Center. Ang oras na kanyang kinugugol sa trabaho ay naglalaro sa alas 9 ng umaga hanggang sa alas 6 ng gabi. Bukod sa traffic, ay maayos at madali lang para sa kanya ang pagpasok sa trabaho at ang pag-uwi sa kanilang bahay. Masaya ang kanyang ina sa tuwing makakauwi ito ng maayos galing sa kanyang trabaho. Noong Oktubre 30, 2012, ay isang mahalaga at espesyal na araw para kay Cyrus dahil sa kauna-unahang beses ay matatanggap nito ang una niyang sahod bilang isang guest service assistant. Nakapangako naman siya sa kanyang mga magulang na bibilan niya sila ng pasalubon na donut. Excited namang nag-aabang ang kanyang mga kapatid, pamangkin at mga magulang habang nag-aantay sa pagdating ni Cyrus. Ngunit si Cyrus ay hindi nakauwi kaagad. Kinabahan at hindi mapalagay ang kanyang ina na si Aling Milagros at ang kanyang pamilya. Sa mga dumaan na oras ay wala pa rin si Cyrus at wala man lang itong balita kung nasaan na siya. Hindi normal para kay Cyrus ang umuwi na wala sa tamang oras dahil hindi ito mahilig magliwaliw pagkatapos ng trabaho. Umaasa pa rin sila na makauwi na si Cyrus at makapagdiwang ng kaunti sa kauna-unaan nitong sahod. Ngunit habang lumalalim ang gabi, sila ay nangangamban dahil wala pa rin si Cyrus. Ang hindi pag-uwi ni Cyrus sa tamang oras ay nagbigay ng takot sa kanyang pamilya.
dahil madalas itong umuwi kaagad sa kanilang bahay pagkatapos ng trabaho. Nang dahil sa sobrang pag-aalala, ay naisipan ng kanyang kapatid na puntahan ito sa kanyang pinagtatrabahuan sa MOA SMX Convention Center para ito ay hanapin at ipagtanong-tanong. Ngunit ayon sa security, nakalagay sa kanyang time card ay nakapag-out siya ng mga bandang alas 7:23 ng gabi. Nagtanong-tanong na rin sila sa mga terminal ng jeep, ngunit wala silang balitang nakuha na may uugnay kay Irish. Nag-ikot-ikot din sila sa kanilang lugar. Nagbabaka sakali na makita si Cyrus. Umabot na sila ng umaga sa kakahanap, ngunit hindi nila nakita si Cyrus. Noong October 30, 2012, ay nagdesisyon ang ina ni Cyrus na puntahan ang pinagtatrabahuan ni Cyrus. Dali-dali namang itong nakipag-usap sa kanilang opisina. Napagpasyahan ng opisina na tumulong sa paghahanap kay Cyrus. Nagpa-blatter sila ang nagpakalat ng mga larawan ni Cyrus. Umaasang mayroong makapagbigay ng impormasyon tungkol sa dalaga. Noong ika-9 na umaga, mayroong namlabas ng balita tungkol sa isang krimen na nangyari sa isang lumang kubo sa Gawaran Heights, Molino 7, Bacoor, Cavite. Nung dumating ang mga pulis sa lugar na pinangyarihan ng krimen, ay nakita nila ang isang babae na wala ng buhay. Puno ito ng mga sugat at mga saksak at hindi na ito makilala dahil sa halos mawala na ang mukha nito. Dali-daling magsimula ang mga kapulisan sa investigasyon at nakahanap sila ng mga bagay na pwedeng magamit at makatulong sa kanilang investigasyon at gawing itong ebidensya. Nakakita sila ng ilang mga kagamitan na maaaring ginamit sa krimen tulad ng straw rope, screwdriver na ginamit sa pagtali at pagsaksak sa dalaga. Nakakita din sila ng hollow block na maaaring ginamit sa paghampas sa mukha ng dalaga. Napansin din nila na may isang balot ng puto-bumbong, ngunit walang matibay na ebidensya para makapagturo o makapagsabi sa pagkakakilanlan ng biktima. Ang tanging pagkakakilanlan sa biktima ay ang suot nitong itim na palda at puting polo. Sa mga panahon na iyon, ay patuloy ang pamilya ni Cyrus sa paghahanap sa kanya. Kaya baka sakali naman sila magtanong noong napadaan sila sa Pag-asa Molino 3 Police Community Precinct. Pinagbigay alam nila na nawawala ang kanilang anak. Humingi naman ang mga pulis ng larawan ni Cyrus at nagtanong kung gaano na ito katagal nawawala. Sinagot naman ni Aling Milagros ang pulis na mag-iisang araw na itong nawawala. Sa pagtatanong ng mga pulis ay napag-isip-isip nila na tugma ang mga damit ni Cyrus at ang bangkay na nakita sa Pag-asa Molino 3 bago ito mawala. Dali-dali namang dinala ng mga pulis ang mga magulang ni Cyrus sa lugar ng pinangyarihan ng krimen. Nagbigay naman ito ng takot at pangamba kay Aling Milagros sa mga pwedeng mangyari sa pinakamamahal nilang anak. Nakumpirma naman ng mga magulang ni Cyrus pagkadating nila sa morgue na ito ang kanilang anak. Base naman sa autopsy ay nagtamo si Cyrus ng 12 saksak sa iba't ibang parte ng kanyang katawan at nagdulot sa kanyang pagkamatay. Matapos naman makumpirma ng kanyang mga magulang na ito ay si Cyrus, ay nagsimula naman ang mga pulis sa kanilang investigasyon. Muli nilang pinuntahan ang pinagtatrabahuan ni Cyrus at ang mga lugar na pinuntahan nito para magtanong-tanong. Ayon sa security, umalis si Cyrus sa trabaho bandang alas 8 ng gabi. Nakahanap naman ang mga pulis ng CCTV footage ng pagsakay ni Cyrus sa isang pampasaherong van patungo sa Molino, Cavite. Naalala naman ng mga pulis ang putong bongbong na malapit sa bangkay ni Cyrus. Pinuntahan naman ng mga pulis ang mga nagtitinda ng putong bongbong sa Molino, Cavite. Nahanap naman nila ang una nilang testigo nang makausap nila ang isang tindera ng putong bongbong. Ayon sa kanya, ay bumili ng maraming puto-bongbong sa kanya si Cyrus. Nakita din umano niya si Cyrus na bumaba sa terminal ng tricycle. Nag-ikot-ikot naman ang mga pulis at kinausap ang mga tao malapit sa terminal. At dito naman nila nakilala ang naging pangalawa nilang testigo na si Sunny, isang tricycle driver. Ayon kay Sunny, pasakay na di umano sa kanya si Cyrus.
Ngunit mayroong ibang tricycle driver ang biglang tumawag sa kanya. Dahil sa kagustuhan ni Cyrus makauwi kaagad, kahit may kaba dahil walang ilaw ang nasabing tricycle, ay dali itong sumakay. Mayroong ding mag-asawa ang nakakita sa pagsakay ni Cyrus sa tricycle, maliban kay Sunny. Ayon sa kanila, tandang-tanda nila ang tricycle at mayroong pang lalaking biglang sumakay sa likuran ng tricycle. Kahit walang plate number ang nasabing tricycle, ay tandang-tanda ng mag-asawa ang body number ng tricycle, na 015. Nang malaman ito ng mga kapulisan, ay agad nilang natuntun kung sino ang may-ari ng tricycle. Ang Bacoor PNP at ang CIDG ay nagsanib puwersa para tugisin ang mga pinaghihinalaan ng mga salarin sa kanilang bahay sa Molino 3, Cavite. Noong 2 ng Nobyembre taong 2012, ay inaresto ng mga pulis si Rolin Gasita, 27 anyos, ang nakasakay sa likuran ng tricycle, at ang kapatid nitong si Rowel Gasita, 24 anyos, ang driver ng nasabing tricycle. May naon namang sumuko ang magkapatid sa mga pulis at nabigyang ninaw ang ilang bahagi ng krimen. Agad silang dinala sa presinto. Dito ay agad silang umamin sa nagawa nilang krimen laban kay Cyrus. Ayon kay Rolin, dahil sa pinagpababal na gamot, ay nawalan ito ng kontrol sa kanyang sarili noong mga panahon na iyon. Humingi naman sila ng kapatawaran sa kanilang nagawang krimen. Ayon sa kanila, ay wala sila sa tamang pag-iisip sa mga panahon na iyon. Ikinuwento naman ni Rolin kung paano niya kinitilan ng buhay si Cyrus noong araw na iyon. Ayon kay Rolin, ang screwdriver na ginamit niya sa pagsaksak kay Cyrus ay galing sa toolbox ng tricycle. Sa pag-amin ng magkapatid, ay nalaman ang buong kwento, ang buong pangyayari sa karumal-dumal na krimen na kanilang isinagawa. Nabigyang linaw naman ang buong pangyayari dahil sa kanilang pag-amin, paglalahad ng mga kwento, at humingi sila ng patawad sa pamilya ni Cyrus. Ngunit kulang ang paghingi nila ng tawad sa kahayupan na kanilang ginawa para mabawi ang nangyari. Ayon sa magkapatid, ay balak nilang halayin si Cyrus, pero ito ay naudlot. Noong nagsisisigaw si Cyrus, ay napilitan naman silang kitilan ito ng buhay. Sa kwento ni Rolin, ay natakot sila noong itinali nila ang mga kamay ni Cyrus. Dahil ito ay nagsisisigaw, kaya naman sinaksak nila ito gamit ang screwdriver. Ayon pa kay Rolin, ay wala naman silang balak pumatay at dahil lamang sa sigaw ni Cyrus, kaya naman natakot sila na baka sila ay mahuli. At dahil dito ay napuwersa silang patay si Cyrus. Dala ng takot at kawalan ng kontrol sa sarili, ay hindi nila alam kung ilang beses nila itong pinagsasaksak. Para kay Aling Milagros, hindi sapat ang paghingi ng tawad para sa kanyang anak at hindi nito maaalis o mabubura ang galit sa ginawa nilang karumal-dumal na krimen. Ngunit sa kabila nito, ay pinagdarasal pa rin ni Aling Milagros na makuha nila ang tamang parusa na nararapat sa magkapatid. Dahil sa pag-amin ni Rolin, ay nakasuhan ng magkapatid ng tangkang paghahalay, pagnanakaw at pagpaslang. Noong 6 ng Nobyembre taong 2012, ay inilibing ang bangkay ni Cyrus. Ang kaganapang ito ay nagbigay ng lungkot sa malalapit na tao sa buhay ni Cyrus, lalo na sa kanyang mga magulang. Ang pagpanaw at pagkawala ni Cyrus ay isang mahalagang babala na maging alerto at mag-iingat sa lahat ng oras. Naway magsilbing leksyon ang kanyang kwento para sa ating lahat upang maging mas mapagmatsyag at magtulungan para sa isang mas ligtas na komunidad.